Ayan, good evening po sa lahat. Good evening po. Ayan, bago po tayo mag-start, no, bali po, sino po pala yung wala dito last week? Last week Friday meeting. Si AJ lang, no? AJ, tapos si Kuya Jeff. Bali po nung last week Friday meeting, konting recap lang po. Let's recap chapter 14. Na sa mga wala po last week, ayun po, ang tinuro po ni Sister Geraldine is about Genesis chapter 14, Abram rescued Lot. Nung nalaman niyang mapapahamak ang kanyang pamangkin na si Abram immediately gathered 380 na tauhan at niligtas niya si Lot at nakipaglaban sila. At sa gabay ng ating Panginoon, nailigtas niya si Lot. Then after po nun, na-meet niya yung King Melchizedek at bless niya si Abram. Tapos after po nun, binigay ni Abram ang 10% niyang ari-arian na nakuha niya. Amen po. So ngayon naman po, ang pag-aaralan po natin na ituturo ko po is Genesis chapter 15. So bago ang lahat, let's pray po muna po. Panginoon naming lahat, we thank you, we bless you, we honor you, Panginoon. Narito kami muli, Panginoon, upang Lord, magpasalamat na kami narito upang marinig ang inyong salita, Lord. Lord, give me knowledge, Panginoon, wisdom, ikaw po ang manguna, Panginoon. Ikaw po, Lord, ang may kaloob nito upang muli, Panginoon, marinig, mapag-aralan ng inyong mga makapangyarihang salita, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang aking puso, Panginoon, ang aming puso at isipan upang ito'y lubusan naming maintindihan, Panginoon, at maitatak sa aming mga puso't isipan. Lagi niyo po akong gabayan, lagi niyo po silang gabayan at turuan upang puro salita mo lamang, Panginoon, ang lumabas sa aking bibig, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Palagi ka po namin pupurihin, sasambahin at dadakilain sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat po tayong magsabi ng Amen. Amen. So ito na po, ang aking ituturo is ang Genesis chapter 15. So dito sa chapter 15 po, makikita po natin dito yung kabutihan ng Diyos kay Abram. Na si Lord po ay sobrang totoo sa buhay ni Abram. Makikita po natin dito ang tatlong points. Nilagay ko po dito. Bali po, dito po sa Genesis chapter 15, after Abram rescued Lot, ito po yung kadugtong niya. God assured him of his protection and God will be his shield and his great reward. Bali po, ito po yung kasunduan ng Diyos kay Abram. Ito po. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang, ano ba yan? Bakit nawawala? wait. Ano ba yan, EJ ko? Naglolo ko yung laptop. Naglolo ko laptop ko. Ayan. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita na napakalaking gantimpala. Verse 2, ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano bang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya ang alipin kong ito ang magmamana ng aking ari-arian. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana at dinala niya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ng ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Yor, ng Caldea, upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati, isang bato-bato, dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon.
at biniyak ang bawat isa. Maliban sa mga ibon, inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kainin ang mga ito. Ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot ng kadiliman. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. At ngunit napaparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. At pag alis nila roon, ay marami silang kayamanang madadala. Pahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito. Sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreyo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Pagkalubog ng araw at laganap ang dilim, biglang may lumitaw na palayok at umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh na kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto at hanggang sa ilog ng Euphrates kasama ang lupain ng mga Kineo, Sineseo, Kadmoneo, Hateo, Perezeo at Refaita. Gayon din ang lupain ng Amoreyo, Cananeo, Gerseo at Jebuseo. So dito sa chapter 15 po, makikita natin ang Diyos ay sobrang totoo sa buhay ni Abram. Makikita natin dito yung 3 points. Bali, gumawa po ako ng 3 points. The first one is yung a promise given. Yung promise na binigay ni Lord kay Abram, mababasa po natin sa Genesis chapter 15 verse 1 to 3. At yung pangalawa din po, makikita rin po natin dito yung a promise believe. Kung paano naniwala at nandun yung faith ni Abram kay Lord, mababasa po natin sa Genesis 4 verse 4 to 6. At yung pangatlo naman po is yung a promise guaranteed. Dito naman po makikita natin yung promise ni Lord kay Abram is talagang guaranteed, nangyari po talaga. Mababasa po natin sa verse 7 to 21. Yung kabuuan ng chapter 15, bali nandito po pumapasok yung the true and promise keeper. Yung true promise keeper ni Lord sa buhay ni Abram. Sabi nga sa kanta no, sa Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Bali sa buhay ni Abram, Waymaker si Lord sa buhay ni Abram. So bali dito po muna tayo sa first one is yung a promise given, verse 1 to 3. God gives 2 reasons not to fear. Binigyan ni Lord si Abram ng 2 rason para hindi matakot. The first one, God himself will be Abram's shield. And the second one, God will protect Abram. Bali, basahin po natin yung verse 1 to 3 para mas maintindihan natin. Pagkaraan ng lahat ng ito, si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abram, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoong Yahweh, ano bang kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala naman akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang magmamana sa aking ari-arian. So sinabi ni Lord sa verse 1 no, kung makikita po natin, sinabi dito na na huwag kang matatakot, poprotektahan kita. Si Abram, kung mapapansin po natin, nandun pa din yung yung takot niya at yung doubt kasi wala naman daw siya ang anak. Itinanong niya dito, sabi niya wala naman daw siyang anak, kaya alipin lang daw niya ang magmamana ng ari-arian. Kahit sa verse 8, mababasa din natin doon na si Abram, may katanungan pa rin siya kay Lord. Nandun pa rin talaga yung doubt niya. Pero mamaya, mababasa natin yun. Pupuntahan natin yun. Parang lang po. Parang tayo lang bilang tao dito sa mundo. Kahit na alam natin na nandyan si Lord sa buhay natin, sometimes hindi talaga maiwasan na magkaroon ng doubt, ng fear na napapaisip tayo.
madaming tanong sa isipan natin. How come? Paano? Pero mas maganda, we should ask God directly para malaman natin yung kasagutan. Katulad na lang ni Abram, he asked God and God answered him. Sinagot siya ni Lord. At ito naman yung pangalawa. Nung sinagot na siya ni Lord, doon siya naliwanagan. At dito naman papasok yung a promise believe, yung second one. Sa Genesis, basahin muna natin yung 4 to 6. Subalit sinabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang iyong magiging tagapagmana, ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin, mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring na bilang isang taong matuwid. Ayan po. Dito natin makikita kung paano naniwala si Abram. As in, taos puso at totoo talaga na naniwala si Abram. After niya maniwala kay Lord, no, tinawag siya dito na matuwid. So, karamihan sa mga tao kasi, they believe God pero walang faith. Sinasabi sa verse na ito na acceptance by God only through believing. Becoming righteous in God's sight is something we receive by faith, not something we can deserve. Abram's relationship with God was established by his faith in God. God accepted him as a righteous because Abram believed. Kumbaga, kaya siya tinawag na matuwid dito kasi nandun yung faith ni Abram kay Lord. At talagang totoong naniwala siya kay Lord. Si Abram dito tinawag na Abraham. Pero sa susunod na chapter pa, hindi pa siya dito ngayon tinawag na Abraham, sa susunod na chapter pa. So, mas magandang na malaman natin kung kailan talaga siya tinawag na Abraham. So, dapat lagi po tayo umattend sa prayer meeting. So, dito naman po tayo sa third one, sa a promise guaranteed. Dito sa a promise guaranteed, lahat ng mga promise ni Lord, guaranteed na nangyari po talaga. So, basahin po muna natin yung verse 7 to 8. Sinabi pa ni Yahweh kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa bayan ng Yor, ng Caldea, upang ibigay sa iyo ang lupain na ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoong Yahweh, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Diba, kung naalala nyo po sa verse 1, diba, nandun yung doubt niya, may tanong siya, paano mangyayari yun, wala naman daw siya ang anak. Ngayon naman, sa verse 8 na naman, may tanong na naman siya, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Diba? Pero kahit na marami siyang katanungan, kung mapapansin po natin, sinunod niya pa din si Lord at naniwala. Yung mga utos ni Lord sa kanya, ginawa niya pa rin. Basahin po natin sa verse 9 to 12. Ito po. Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang babaeng kambing at isang tupa, bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa. Maliban sa mga ibon, inihanay niyang magkakapatong ang pinaghating hayop, bumaba ang mga buitri ibon, diba? Upang kainin ang mga ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nung lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nilukuban siya ng isang nakakapangilabot na kadiliman. So, ngayon po, no, sumunod si Abram, madaming pinagawa si Lord sa kanya, no. At sinabi dito, kung makikita po natin dito sa verse 12, nung lumulubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram. So, literal na mahimbing po yung tulog ni Abram dito. Sino po nakatrain yun? 'Di ba sinabi dito ni Lord na kumuha ka ng mga hayop, tapos ayan, sinabi po dito na tawag dito hatiin, ayan magkakapatong ang paghating hayop, parang pagkatay, no? Parang kinatay yung hayop, parang ganon. Tingin nyo po, bakit kaya nakatulog ng mahimbing si Abram?
tingin nyo po? Anong reason bakit Pagod. nakatulog si Abram? Pagod? Napagod. Tingin nyo po ba, pagod po ba talaga? Kasi mostly, di ba, ang mga tao dito sa mundo, mostly sa mga nagtatrabaho, kahit pagod na pagod sila galing work, hindi sila makatulog ng mahimbing, lalo Kaya na kung pa. maraming, May kung peace of maraming, kung maraming iniisip. So, para sa akin based on my, sa pag-aaral ko ng Word of God, para sa akin, ito po yung reason kung bakit sinabi dito na mahimbing daw ang tulog ni Abram. Ayan po. Nandun po yung yung peace of mind ni Abram. Kasi alam niyang katabi niya na si Lord at alam niyang nandiyan na si Lord sa kanya. When we believe that the Lord will fulfill His promises to us, whether in mortality or eternity, our souls can find peace. Amen po. Sabi nga sa kanta, no, when you believe by Mariah Carey, Fern, alam mo ba yung, yung when you believe? Ano yun? Ano ba yung kanta na yun, Ejiko? Mariah Carey? There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles who can achieve? When you believe, somehow you will. When you believe, believe. Diba? Amen po. Amen. Katulad na lang ng nasa picture, kung makikita nyo po, no? Ang himbing ng tulog niya. For example po, kahit sobrang dami nating iniisip or problema, basta alam natin na kasama natin si Lord, makakatulog po tayo ng mahimbing. Amen po. Take it easy. Hindi natin namamalayan yung problema na meron tayo ngayon. Next week, wala na. Next month, wala na. Panibagong problema, pero after a month, mawawala na. Kaya, wag na po, pag may problema tayo, wag po natin masyadong isipin. Kasi alam po natin na si Lord ay nandyan palagi sa atin. Amen. Amen po. As long as God keeps waking you up, He still has a plan for you. Amen po. Amen. God is always with us. Kahit tayo natutulog sa paggising, time to time, laging kasama natin si Lord. Sometimes kasi we worry too much about the outcome of things, that we don't stop na and realize na God has already taken care of for it. Amen po ba? Kaya don't think too much about your problems. Si Lord na po ang bahala. And at least we need to sleep at least 6 hours a day. 8 hours a day. But of course, don't forget to pray before you sleep. Bakit ikaw 10 hours? Pray before you sleep, because God wants to talk to you. Lagi po natin to remember. Hindi lang po sa pag-sleep lang po, before sleep, sa pagising sa umaga, lagi mag-pray, magpasalamat sa Panginoon, sa pagkain. Every day, lagi tayo mag-pray. Then after nga po nakatulog ni Abram, yon, dumilim daw ang paligid. Sabi po dito. At nakaramdam siya ng matinding takot. Ito po, basahin po natin ang verse 13 to 16. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag-alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. Pahabain ko ang iyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makabalik dito, sapagkat hindi ko muna paparusahan ang mga Amoreyo hanggang sa magiging sukdulan ang kanilang kasamaan. Isa sa promise ni Lord kay Abram is all nations will be blessed and his seed. Ayun. Magkakaroon ng maraming anak si Abram dito. Na sabi nga ni Lord, no, kasing dami ng mga bituin. At malalaman po natin kung sino-sino yung magiging anak niya sa susunod na chapter. At malalaman din po natin kung sino ang
una niya mapapangasawa. Nag-i-start po sa letter S. Sa susunod na chapter na rin po yun. Ayan po. Bali po dito po sa chapter 30 na sinasabi po dito. Lahat po yan, mangyayari po yan. As in, guaranteed po talagang mangyayari. Kaya subaybayan po natin ang susunod na kabanata. So, dinanas din ng mga anak ni Abram dito yung paghihirap, pero nakaalis din sila lahat ng nakasaad po diyan. Nagkatotoo po talaga. Ito po, maganda po yung ipinahatid ni Lord dito sa verse 16. Ayan po, yung daraan muna ang 4 na salinlahi bago sila makapalik dito, sapagkat hindi ko muna sila paparusahan ang mga Amoreo hanggang sa maging sukdulan ang kanilang kasamaan. Kung mababasa po natin dito sa sa verse 16, kung iisipin po natin, napakarami nang nangyayari sa mundo. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa sa buong mundo. Parang dito sinabi dito sa verse 16 na sabi ng Diyos dito, pababayaan niya muna na umabot sa kasukdulan ng kasamaan ang mga tao. Siyempre, tayo mga kapatid, brother and sister, ngayon na nawa ay hindi na natin payagan na umabot pa tayo sa sukdulang kasamaan ng mga tao. Nawa tayo yung nakakarinig ng salita ng Diyos, tayo yung nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Diyos. Nawa po yung tayo talaga ang magsipagsisi sa ating mga kasalanan. At wag nang balikan ang lahat ng kasalanan ng ating nagawa. Kumbaga no turning back, no. Amen. Magsisi tayo, lumapit na tayo sa ating Diyos, magmahalan, magpatawad, magpakumbaba. Yung nandun na tayo ay tao lamang, minsan nagkakamali din talaga. Pero alam naman po natin, no, sa konting pagkakamali, hindi na natin namamalayan, nagiging sukdulan na yung kasamaan. Wag po nating hayaan na mangyari yon. For example na lang po, yung mga iba, yung mga pangangalunya, mga bisyo, alam naman po natin na pangangalunya, pakikipag-apid. Pakikipag-apid, pagkakaroon ng another asawa, ganun, ano ba tawag? Pakikipag-apid. Tapos yung mga yung bisyo, alak, sigarilyo, barkada, at iba pa na hindi na natin namamalayan na mali pala at masama pala yun. Kaya sad to say, maraming nagkakasakit, maraming broken family, tapos maraming naaapektuhan. Tapos gawin na lang nating mas magandang gawin na lang nating bisyo ang pagbabasa ng Bible, bisyo sa pagsisilbi ng ating Panginoon. Amen po. Bisyo na i-share ang Word of God. Tapos gawin nating bisyo ang pagpupuri sa Panginoon. Amen. Sundin natin ang ating Diyos na buhay at let's share the Word of God. Amen. To others. Ayun po. At dito naman po sa verse 17 to 21. Ayan. Kung mababasa po natin dito, pagkalubog ng araw, laganap na ang dilim, biglang lumitaw ng palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng mga pinatay na hayop. At ng araw na iyon, gumawa si Yahweh ng kasunduan nila ni Abram at ganito ang sinabi niya, ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito mula sa hangganan ng Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates kasama ang lupain ng mga Sinezeyo, lahat ng mga may EO sa dulo, binigay ni Lord. The Lord makes a covenant with Abram, giving him a land from the river of Egypt to the Euphrates River. Pero sa ibang yung isang tawag dito, isang Bible namin dito, ang nakalagay dito, binigay ni Lord yung mga lupain ng Kinetes, Kinisetes, Kadmonetes, Hititetes, lahat na may mga Marites. lahat na may mga ES. Pero yung ito, lahat na may mga EO sa dulo. Ayan. Paano yung pati Ateneo? Ateneo. Ayan po, no, napakabuti ng ating Panginoon sa buhay ni Abram. Kasi akala niya hanggang gano'n na lang yung buhay niya, no? Akala niya
hindi na siya magkakaanak, pero bibiyayaan pala siya ni Lord ng kasing dami ng bituin, na magkakaroon siya ng anak at magkakaroon din siya ng asawa. Ayan po, kung makikita po natin sa picture, no? At of course, God promised him, you will be a great nation, you are blessed to be a blessing to all nation. Ayun, sobrang aapaw pala yung blessing na darating sa kanya because he believed God at nandun yung faith ni Abraham. Amen po. Amen. So, yun lang po ang application ko po about sa chapter 15. Ito po, if you believe God, the Lord watches over you. The Lord is your shade at your right hand. The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going now and forevermore. Sa madaling salita, He will not leave you or forsake you. Sabi nga sa Isaiah chapter 41 verse 10, basta't maniwala na lang tayo sa Kanya. Karamihan kasi sa atin, sometimes may mga times na madali tayo mainip sa mga gusto nating mangyari sa buhay. Kapag matagal na hindi pa din binibigay ni Lord, hindi pa din nangyayari, parang nananawa na, hindi niya na pinagpe-pray yun. Wag tayong mag-give up. Kasi tunay pong tapat yung Diyos sa ating buhay. Binibigay niya ang pangako niya or ang request mo sa perfect timing, tulad na lang ng ginawa niya kay Abraham. Sabi nga, no, God has perfect timings, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's worth to wait. Amen po. Amen. Yun lamang po. Maraming salamat. So, let's pray po. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we believe you, Panginoon. We trust you, Panginoon, with all our hearts, mind, soul, Panginoon. Maraming salamat po sa aming mga narinig, nabasa na iyong mga salita, Panginoon. Thank you, Lord, for giving me wisdom and knowledge, Panginoon. Salamat, Panginoon, ikaw ang may kaloob nito. Thank you, Panginoon, sa Holy Spirit. At dito, Father God, pinaalala nyo na wag nang umabot sa kasukdulan ng aming mga kasalanan, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Wag mo po kami pabayaan na lagi kami magkamali, turuan, at tulungan nyo kami magsisi, lumapit sa inyo, magbalik loob sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo po kami, Lord God. Gabayan nyo po kami. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Napakagaling, no? Pagkakaturo. Pero doon, may nagrema din sa akin. Alam ko sa inyo meron din. Kung nakita natin doon sa binasa ni Nina, nandun kailangan you need to obey so that the blessing will follow. Nakita ko doon na inutusan ng Diyos si Abraham na magkatay. Without the obedience, of course, and the faith, hindi po mayayari yung mga inutos ng Diyos. Sige po, baka po may idadagdag po kayo. Kaya kailangan natin yung pinakamainam na maging obedience tayo. Makita natin nandun pa rin yung offering. We see na nagbigay sila, nagkaloob. So, napaka-importante pala ang tithes and offering. So, we need to follow, we must be obedient, and be faithful to our God. Baka may gustong magdagdag po si Brother Raul, Brother Robert, yung ating mga pastors. Ako muna, pumasok dito yung team natin yung excellent service. Excellent service talaga si Abraham doon kasi nagawa niya yung naka-specific na utos sa kanya ni Lord. Yun nga lang, mahirap tandaan yun yung sabi niya, ilang baka, ilang pag-iwalay niya, naka-specific, yung pagkatay. Pero di ba nagawa niya? Yung gagawin niyang ginawa niya. No, di ba? Tapos kailangan tatlong taong gulang, alam niya. So ibig sabihin, alam niya yung bawat taon ng alaga niya. Di ba? Sa dami nun. Naka-specific yung utos sa kanya ni Lord. Napagod siya. Physically din, napagod siya. So, andun yung excellent service sa kanya. Taon no? Excellent service niya. O, sige po,
brother. Dati na may birth certificate na yan dati. Brother Raul noon, tinatatakan po nila. Nilalagyan nila ng parang tinatatakan nila noon. Diba? Kaya siguro alam nila yung edad noon. Di ba yung inaano ng baka? Naabutan ko yung time na yun. Ewan ko, yung mga kasing edad ko dyan. Hello. Sino yung mga kasing edad ko dyan na nakaabot na? Ano ba? May tatak pa kasi ako eh. May tatak pa ako. Yan. Hindi ko okay. Kalabaw naman kasi ako. Kalabaw. Ano, Brother Raul? Anong may dagdag mo? Okay. Ang may dadagdag ko lang about, di ba yung promise ni Yahweh kay Abraham, talagang simula pa mula nang tinawag siya ni Lord si Abraham, may nakaakibat ng promise sa kanya. So, and then yung obedience niya, yung faith niya. Importante, sa akin yung faith niya kay God. Kasi si Abraham is the father of faith. Siya yung pinaka-father of faith. Doon nagmula yung nagpisa yung faith eh. Kaya hanggang sa ating generation natin, dahil may faith din tayo. Tapos yung blessing, di ba? Sa ating buhay, di ba may promise sa Bible, maraming promise si God. So, it's up to us lang sa atin eh, kung paano natin yung mga promise na yon, kung paano natin makamit. Andyan na yung promise eh, pero sa atin, kailangan lang natin mag-obey, then have faith. Kasi kung walang faith, wala din silbi. And then, not obey lang faithfully obey. Yung protocol, kasi minsan, obey ka lang naman, pero wala yung dagdagan natin ng mas malalim na obedience, faithfully obedience. Kaya mas maganda may kalapit na blessing, nandiyan natin. Para yun ang may share ko. Hindi, kasi marami pa kayong may share din, so yun lang muna, happy ako. May share pa si Pastor Robert dyan, Pastor Jan, First Jan, Second Jan. Praise God. Pero totoo po, ay hindi po pwedeng magkahiwalay yun. Kung mapapansin mo natin, faithfully obedience talaga. Faithfully obedience. At makikita ho natin, andun yung blessing will follow. At kung wala po yun, wala pong pagpapala. Kaya kung gusto natin, o may hinihingi tayo sa Lord, we must learn how to be faithfully obedience to God. So that the blessing will come. O si First Jan, bago si Pastor Robert. Wala pa ako mag-share mga adik ko. Naisip ko lang si napagod lang siguro si sa pagbuli ng bato-bato. Hindi, nung bata kasi kami, nangunguli kami ng bato-bato. Ano yung bato-bato, bro? Yung parang nakabata rin siya, pero mas maliit siya. Ang itsura ng bato-bato. Yun ang bato-bato. Parang maliit na parang kalapati. Tutubi? Tutubi ba yun, kuya? Ha? Tutubi? Hindi, bato-bato. Ano bato-bato? Yung mga bato-bato. Yung Bato-bato. Mahirap ulihin yun, yung bato-bato, kaya sa tingin ko. Napagod. Physically talaga. Napagod. Pero totoo naman. Pero yung spiritually niya, andun yung, sabi nga ni Nina kanina, andun yung peace, spiritually po yun. Pero physically, napapagod po tayo. Kasi nasa mundo po tayo. May peace of mind siya. Yes po. Spiritually na yun. Ginising ko lang yung sarili ko kasi nantok na ako. Brother John Paul II. John the Second daw. Requested by First John. Lakas. Ako nga ba? Teka.
sa ginawa ni Lord kay Abraham na sobrang pagsunod niya sa tinuto sa kanya. Idadagdag ko lang dun yung dumating yung mga buitre, yung tinaboy niya. Ibon. Yung mga ibon. Kasi inano niya talaga, siguro isa pa yon sa nag-ano sa kanya kung bakit siya napahimbing ng tulog. Kasi dun sa ginawa niyang pagtataboy doon sa mga buitre. Kasi yung buitre kasi, ano siya para siyang uwak. Dalawang klase yun eh. Yung buitre kasi malalaking ibon na kumakain talaga sila ng mga Laman. bulok, mga laman na flesh, ganun. Parehas lang sila ng uwak. Yung uwak naman ay ganun din, may itim na medyo. Yung dito, marami dito yun sa Canada. Yung nag-ano ng mga basura, nagkakalat. Ayun, gano'n. Doon na makikita natin yung sobrang faithful niya kay Lord na talagang binless niya na mula sa, sabi niya pa nga, mas marami pa yung magiging anak mo sa bituin na sa langit. Sabihin na we are descendant din tayo ni Abraham na yun nga binigay ni Lord yung para sa atin. Yun lang. Amen. Praise God. Hallelujah. No? Wow. Ang ganda nga yung nagrema talaga. Totoo, hindi biro yung ginawa ni Abraham doon. Because of his obedience. Makita natin, hindi biro, hindi ko nga alam yung sinabi ni brother na bato-bato eh. Imagine mo, tag 3 years old, paano niya nakita yun? Lumilipad pala. No? Paano niya nalaman yung age niya? Joke lang. Pero kung talaga, pero napaka-bless na talagang nandun yung follow. At saka binantayan niya. Tulad nga na sabi ni Brother John II na binantayan niya po na yung mga yung parang hindi pa kasi ako nakakita ng ganun eh. Actually, wala pa akong idea. Vetere. Hindi pa ako nakakita. Pero naririnig ko yan nung sa radyo, nung bata pa ako, yung vetere na yan, yun pala yun. Totoo nga pala. Naririnig ko yan yung mga Ilocano na sa radyo, sinong nakakaano sa akin. Siyempre galing sa mga 80s yun. No, bro? Yung mga... Gen Z dyan eh. Gen Z, Christian. Yung mga naririnig natin sa radyo. Bombo radyo. Yan. Bombo radyo. Bombo radyo. Yung mga... Kadeli lang kasi ako dati. Kadeli. Chade. Di motor! Sports car. Wala si Kuya Robert. Asan na si Brother Robert? Parang nagtatago si Pastor Robert natin Wala, nag-leave. Nag-leave, baka may importante. Sige. Sino pa? Si Love. Baka may gusto kang sabihin or tanong, Love. Sasagutin niya ni Nina. Sa ngayon, wala. Ay, thank you, Tay. Thank you. Hindi kasi naman, yung mensahe dun sa chapter na yun, malinaw naman yung pagkakapaliwanag ng lahat. Kaya, wala naman tumutang na katanungan. Katanungan. Ay, sana, maganda, na-absorb ko yung mensahe. Salamat sa ating Amen. preacher for tonight. Amen. Ibig sabihin, magaling talaga yung preacher natin. Kasi inulit niya, no? Pag nakita natin, maganda yung pagkakadeliver, inuulit. Mas maganda kasi na inuulit talaga. Napansin ko yun. Te? Natulog ng 10 hours. Nagkaroon siya ng piece of mind para dyan. Talaga at binigyan niya pa ng kahulugan at talagang nagrema nga. Napansin ko nga dun yung sa 1-5 yung given, promise given.
3 lang. Ay, 1 to 3. 1 to 3 sa kanya. Pero 1 to 5. Pero nakuha ko kasi, bakit 1 to 5 nasabi ko? Actually, 15. nasa 5 pa yung promise. Given. Ay, binigay niya. Kaya kinorek ko lang. Pero actually, gusto ko lang i-ano kasi yun. Kasi nung nakita ko, nandun pa rin yung promise hanggang 5. Amen po ba? Amen. Pag basahin mo, kasama pa yung promise given. Kaya, inaano ko lang para at least, baka mapaisip din kayo eh. Kasi ako, hanggang 5 pala yung promise given. Tapos yung 6 doon na yung verse. Kung talagang kukunin mo, to 5 talaga yun. Yung promise. Sa 6 to 4 to 6. 1 to 3 lang yun. 1 to 3 nga yung nilagay niya. Pero ang promise given hanggang sa 5. 15 hanggang 1 to 5. So, maganda talaga. At magagaling. Kuya Arnold din. Po? Matthew. Kuya Matthew. Si Ate Rochelle, nataas. Sorry. Oo nga, may second, ano pala. Ayun na si Kuya Robert. Asa na si, yan, nagbalik na. Second Arnold, si brother second Arnold din. Pagsalitain natin. Sorry po, bigla nag-ano po yung PC ko. Okay po. Ikaw na ang last bro. Si second Arnold muna. Sige po. Amen. Ano po? Lahat po ba nakinig? Amen. May exam? Nakinig na ba na pala kayo? May exam pala tayo? Nakinig kayo. Amen po. Kanina kasi nagrema sa akin, no? Kung bilang tao sa new generation, papasok agad sa yung what? Tsaka yung how. Kumbaga, Lord, paano? Kung ilang taon na si Abraham, di ba kung titignan natin, matanda, tas hindi nga binigay ng anak eh. Kumbaga yung mga imposible, talagang iisipin mo, hindi mangyayari, hindi magkakatotoo eh. Paano mangyayari yun? How? Tapos, paano ko gagawin? May kakayanan ba ako? So, doon pa lang ini-imagine ko, yung unang ginawa yung characteristic ni Abraham, no? Yung B is believe. Naniwala siya. Ano man yung mga imposible, is posible sa Panginoon eh. Amen. No? Pinangawakan niya kung ano yung sinabi ng Panginoon, which is Lord of Lords siya, God of Gods. Let the will of the Lord. So, nung naniwala si Abraham, first thing is nag-decide siya, naniwala. And second thing is accept. In-accept niya, Lord, let your will be done. Hindi yung pansarili ko lamang. Paano niya in-accept yun? Ng buong buo. Kasi kanina sinabi na nakatulog siya ng mahimbing. Once na in-accept mo si Lord as your salvation, tagapagligtas, no? Papasok doon yung provision ng Panginoon. Kasi tinanggap mo siya eh. Magre-rema sa buhay natin yon. Kung ano man yung circumstances na ibibigay or kinakaharap mo, mawawala yon, i-wash out yon because God is control sa buhay mo. Kung wala kang kakayahan, no? Sabi nga, kalakasan ko ay ikaw, no? Andiyan ang Panginoon. So magre-rema lahat yon, yung provision ng Panginoon sa buhay natin. Kung hindi tayo bibitaw kasi in-accept natin siya, patuloy at patuloy tayong pangalawang point ko po kasi doon yung wala kang ibang magre-rely kundi ang Panginoon lang. No? Minsan kasi darating sa point natin na mapapagod ka, manghihina ka. Pero yung covenant na binigay ng Panginoon kay Abraham, pinahawakan niya rin. Sabihin, salita ng Panginoon yun, mangyayari yun. Sabi nga, the grass withers, but my words, yung salita ng Panginoon, buhay at buhay po yun. No, hindi magbabago yun. God's words never break, hindi mapuputol, no? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun nga yung prophetic vision eh. Imaginein mo, matanda na, wala nang kakayahan na mag-anak. Paano mangyayari yun? Magkakaanak siya. No? Prophetic visions, yun na yung, kumbaga nasusulat, no? Sinabi ng Panginoon. Sa buhay natin, ganun din. Kapag nag-rely ka sa Panginoon, kapatid, huwag ka nang tawag doon, magdoble kara. O tumpik-tumpik. No? Oo, huwag ka nang patumpik kasi Panginoon yan eh. Kumbaga, yung covenant natin sa Panginoon,
Yung provision yan, kahit anong gawin mo, magmamanifest yan. Aahinin mo yan. Ang tawag doon, harvest time. Ikaw din ang ahanin nun. No? Kung ano man yung sa present generation natin, kung ano man yung ginagawa mo, na yung mga to be righteous, no? Yung mga liko, talagang nagpapaka, ano ka, inaayos mo yung buhay mo. Kasi God's provision, no? Isi-shape niya tayo eh. Wala namang perfect dito eh. Lahat tayo is nagkakasala, lahat tayo nagkakamali. Nakita ko lang doon yung covenant ng Panginoon. No? Kapag nag-rely ka sa Panginoon, tayuan mo kapatid. Trust in the Lord with all your heart and with all your souls. And lean not on your own understanding. Kasi pag nag-lean tayo sa understanding natin, kaya ko to, magagawa ko ba to, may mga doubts nang papasok. No? Pero pag hinayaan mo ang Panginoon ang kumilos sa buhay mo, imagine mo yung naging result kay Abraham. Sabi, bilangin mo yung mga bituin. Lahat ng nakikita mo bituin, no? Magiging lahi mo yun. This is the impossible thing. Pero nangyari. Sa buhay natin, marami tayong mga bituin eh. Marami tayong mga success story na pwede nating i-share. No? Dahil binago tayo ng Panginoon, dahil nag-rely tayo sa Panginoon, at dahil nagtiwala tayo. Yun lang naman eh. Kung yung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, na kaya niyang baguhin yung buhay natin, na, yun nga, nagtiwala tayo sa Panginoon, bakit kanya-kanyang story tayo ngayon, nandito tayo sa Canada, no? May mga plano ang Panginoon na hindi natin pwedeng, hayaan natin na God's plan ang mangyari sa buhay natin. Kasi yung iba, ini-insist eh. Hindi lang nasagot yung isang panalangin, umibitaw. Amen. Di ba? Grabe. Grabe yung struggle pa lang ni Abraham doon. Imagine mo, napakabigat ng task na ibinibigay sa kanya. Pero pinanghawakan niya yung salita ng Diyos, yung covenant ng Panginoon, kasunduan. Sa generation natin nga, kapag employee ka, di ba? May mga promise na hindi nangyayari. Di ba? Minsan nga, ipopromote ka or something, ganyan ng mga amo. Pero minsan may nangyayari, minsan may hindi. Pero ang Panginoon, pag kumilos sa buhay mo yan, kung ano yung covenant niya, mangyayari at mangyayari. Grabe yung rewards na ibibigay mo, na ibibigay ng Lord. Basta yun po, yung B is believe, A is accept the challenge kung anong meron ka ngayon. Huwag mong talikuran, huwag kang lumigo, huwag mong balikan. Tanggapin mo. Kasi will ng Lord yan. Walang ibinigay ang Lord na hindi mo kinaya. Dahil kasama mo siya. You always rely on God. Grabe ang kapangyarihan ng Panginoon pag kumilos yan. You know? Hindi mo masusukat kung ano yung blessing na darating. Sabi nga, the best is not yet to come, no? Sa mga buhay natin. Kumbaga, kung ito yung hinihiling mo, grabe. Pag binigay ni Lord, mas doble, mas triple. So yun po, makikita natin yung bounty po na nangyari. Sa pagsunod ni Abraham, no? Naging marami, naging father of all nation nga yan sa susunod siya. Grabe yung provision. And then yun nga po, yung T. Wait lang bro, baka malaman na agad. Tsaka na muna yun. Yung T lang talaga is 100% trust. No? Kay Lord. So, yun lang po. Huwag lang po mabago yung 100% natin. Pwedeng maging 200. Nakakan natin ang Lord, naka-second part na tayo ng ating prayer meeting po. Naka-second part na po tayo. Amen. At talagang tunay nga, na nakita natin. Sino bang second? Acceptance. Si Justin ata. Rely and yung T, sabi niya yung last? Trust po, trust. Trust po. Yes po. And nakita natin talagang napakadami, parang may second part tayo ng prayer meeting, no, Sister Nina? Lahat po ng lahat po ng itinuro mo, dinagdagan niya, no? Praise God. At nakakatuwa po at marami po tayong natutunan. At pagsalitain mo muna natin si Brother Robert ng mabilisan kasi anong oras na ba? Okay lang te, kahit matagal. Ilang
naubusan ko, email na lang pang masasabi ko. Sige po. Wag mabilis kahit matagal, okay lang. Anong mabilisan kasi, kaya email na lang daw sa Email na lang masasabi ko kasi Malapit pa yan. At totoo ba, naghihintay mo ba kayo? Yan yung pandiin na yan. Yan yung pandiin. Hindi, ako saglit lang mga dalawang sentences na to. Sa lahat po ng mga promises ni Lord, faithful po siya tinutupad niya po. Alam kong isa sa atin ay may hinawakang kahit isa o dalawang promises, thousands of promises ni Lord sa Bible na may hinahawakan tayo ngayon sa ating mga buhay. And I believe na hanggang ngayon, pinanghawakan pa rin natin. Kasi sabi nga ng Bible, di ba? Sabi ni Lord na ang kanyang salita will not return to Him in void. Will not return to Him void. So, ibig sabihin, kung ano yung binitawan niya mga promises sa salita, gagawin niya lahat. So, kung ano man yan, keep holding it, keep clinging on it, kasi at His perfect time, bibigay niya lahat. So, yan. Amen. Praise God. Amen. May nakalimutan pa ako. Papasukin natin si Sister Rosel. Rochelle, sorry po. Nakalimutan kita. Pasensya na. Pagsalitain natin. Ayun. Ha? Ayun. Yung po sa akin, yung sa verse 13 po, maikling-maikli lang to. Ayan. May master, di pa man tayo pinapanganak, meron ng plano talaga sa atin yung Lord. Pinatunayan niya po dito sa Genesis na, tingnan niyo po, 400 years po. 400 years pa po bago mangyari. At nung nabasa naman din po natin sa Exodus yung, nandun ako sa Exodus, no? Ayun, na nangyari nga po yun. Ibig po sabihin, tama po yung sinabi niya sa sa Isaiah na hindi pa man po tayo pinapanganak, na po yung master plan niya para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kumaga po yung perfect timing lang po talaga ng bawat isa. Tulad po yung pagdating natin dito, huwag nating ipilit kung hindi pa po tayo. Tulad po yung pag-aanak ng dalawa. Bibigay din ng Lord yan. Bibigay 90 years. Lahat po ng natin, di ba? Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, ng Lord yun. May purpose ang Lord. Yun lang po sa akin. May clear lang po ngayon. Pero wag naman mag-ala Abraham na 100 years. si Sarai pala. Hindi na tayo mabot doon. Kaya pinibigay din ng Lord yan. Kasi totoo po yung sinabi ni Sister Rosel po na talagang nakaplan na po. Yung magiging po natin, meron na. Actually, bakit minsan napapabagal or nahihinder dahil hindi sa pagsunod? Minsan, bakit pansinin mo natin, hindi nangyayari yun dahil mayroon tayong ginagawang hindi pakalooban ng Lord. Amen. Dapat talagang we need to follow talaga. Pansin ko din na talagang mayroon mga time, talagang inalagay na ng Lord na nandito tayo talaga at saka nadadalan. At kung pangako yun ng Lord, promise ng Lord, we need to follow. Sumunod lang tayo sa pinag-uutos ng Diyos at yun, susunod ang lahat ng bagay. Sige, may dadagdag din si Fern. Sinabi ko na sasabihin ko. Sorry naman. Copy-paste. Actually, yun pa dapat talaga sasabihin ko. Kaya parang siguro nabasa ni Mama yung utak. Ayun po, parang yun nga rin po napansin ko. Like, we are always praying for our future, na maging good future. Siyempre naman po, sino naman po may gusto ng bad po, no? Pero kahit na nilaan na, nakaplan na yung plano ng Lord, pero pag umalis po tayo sa protection ng Lord, ng plan ng Lord, mawawala yun. Kaya there's times talaga na in our decision making po, diba, may mga decision making tayo na dahil doon sa decision na yun, napapalayo tayo sa Lord, sa plano niya talaga para sa atin. It's because of sin. Ayan. Because of sin. So, yung sin po talaga, yung nagkahadlang at nag-ihiwalay po ang sin yung naghihiwalay po ng relasyon natin sa Panginoon. Diba po? Kaya nga po kay Adam at Eve po, no? Kaya naparito yung Lord para magkaroon tayo ng relasyon
sa Kanya. Kasi humiwalay po tayo dahil sa kasalanan. But thank God po, no, dahil sa pag-ibig niya po, niligtas niya po tayo. And bumalik po, nagkaroon po